na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord. At ito naman po si Papa Austin Odilieso. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Oy, naku, nakakaloka ito, no? Alam mo, no, bihirang pag-usapan ng matagal na panahon ang isang na-viral dahil pinakamahaba yan, 1-2 araw. Tapos na, diba? At yung iba naman, maya-maya lang mapapalitan na, matatabunan na yan. Teka muna kuya, saan ka ba lang gagaling? Ito na nga, makinig ha, makinig. Oo, kasi matching ka kanina. Okay, so, hindi nga, yung Vice Ganda, yung Jesky Holiday Joke, ay talaga namang tumingom na sa kamalayan ng mga kalaban. Ay, Katulad, syempre, ang mga kalaban, obviously, ang mga DDS. Ang mga Duterte supporters, no? Talaga namang sila ay nangangalampag na i-boycott ang mga ini-endorsong produkto, brands ni Vice Ganda. At nagkataon pa na iniisa-isa pa nila lahat ang mga endorsements ni Vice. At ang nakakaloka nito, pati si Vivian Velez. Wag daw, ayan sinabi niya, wag daw tatangkilikin ang mga produktong ini-endorse niya ang tinatawag niyang clown si Vice Ganda. Hanggat yung parawang endorser. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niyo pwedeng diktahan yung mga tao kung ano yung kanilang gustong tangkilikin, kainin, at i-consume. Diba? Kasi sila yung may buying power o yung meron silang purchasing power sila. Hindi tayo pwedeng magdikta. Ganon. Kasi kung ayaw yung tangkilikin, di wag. Ayun na nga, Nay. Siyempre, di ba, ano din naman yun, karapatan nila yun, di ba? Kung hindi nila tatangkilikin, di ba? Ganon lang yun. Kasi kunari lang. Meron namang, kumbaga, napuri ni Vice Ganda ang mga Duterte. Tapos, pero nakalaban ni Vice yung dati. Pwede rin naman yun ang magbuga na huwag tangkilikin ang mga in-endorse ni Vice. Ngayon, anong assurance na since Duterte supporter ka, tatangkilikin namin lahat ang mga in-endorse mo? Diba? Hindi rin naman natin alam. Ayan, yung iba nagsasabi na ayan, natigatig na yung isang fast food. Kaya pinalitan na ni Heart Evangelista. May ganyan, may pinakita na raw yung Heart Evangelista. Tapos, meron din naman nag-post ng si VP Sara. Nagkakape sa McDonald's. Tapos, meron din siya kung saan, andun naman si Vice President sa Jollibee. Hindi naman kaya mga memes yun, legit ba yun? Talaga mga commercials yun? Hindi, ano yun? Yung mga pictures na yun? Hindi, hindi naman siya gawa-gawa. Malalaman mo pag AI Pag parang mukhang sunog yung picture, di ba? Ganun lang talaga yan. At least hindi pa rin namin, kami mismo rito, hindi rin namin nararamdaman na canceled si Vice Ganda. Pero lang siguro na yung mga nagkakampanya, di ba? Nagka-clamor na manghikaya. Pero na as a manager, ikaw, syempre, di ba, normal naman yan sa mga artista, di ba? Hindi lang tungkol sa politika. Minsan kahit sa personal na buhay, pag merong mga hindi sinasang-ayunan yung mga fans dun sa isang artista sa nagawa niya, di ba? Minsan may mga ganyan din silang mga panawagan, di ba? Oo, kaya lang isang malaking comedy bar nga yung Araneta Coliseum. It's either matawa ka, mainis ka, ma-offend ka, or magalit ka sa joke na binibitawan doon. Di
ba? Ako naman, bilang manager, okay, siyempre kunwari alaga ko si Vice pa rin hanggang ngayon, pahihinahonin ko muna. Pero, minsan kasi may mga brands o may mga endorsements na merong stipulation sa contract na merong dapat apolitical ka o non-partisan ka sa politics. Meron nakalagay doon. Bukod doon sa morality clause na dapat huwag ka muna mag-aasawa, huwag ka muna magbubuntis habang ikaw pang endorser nitong wholesome product. Ganon. Ngayon, hindi naman natin alam kung ano ang laman ng kontrata ni Vice. Kung merong naka-stipulate sa contract na bawal siyang mag-comment tungkol sa politics. Stanley Vice. Ngayon, ang tanong, babackupan ba siya ng mga ina-endorse niya? Na Vice, we got your back. Andito lang kami, nakasuporta sa iyo at hindi kami basta-basta maniniwala na binoboycott ang ating produkto. Dahil nga doon sa joke na binitawan mo sa Araneta. Kasi naalala ko rin di ba, nung hype nung kay Marisa at saka ni Anthony, di ba yan yung isa sa napag-usapan na parang may mga nawala. Sabi nawala, pero ngayon andun pa rin sila sa brands na yun, di ba? Hindi, talagang kay Maris nagmarka sa kanya yung hindi nang iwan sa kanya na produkto. Nung mga panahon na nakaladkad sila ni Anthony Jennings sa issue ni Jam Villanueva. Alam niyo, sa totoo lang, hindi porke pinalitan na ni Heart Evangelista, pwedeng dinagdagan din ng endorser ang McDo. Ganun lang yun. Tsaka otherwise, nag-expire na yung contract. Kaya, iba naman ang endorser. Talaga walang permanente dito. Alam mo, ang nakakita ko lang na nagtagal bilang endorser ng isang produkto, si Aga Mula sa Jollibee. Diba? Kasi nga, bida ang saya. Ay! Kuya, parang ito Ano yun? Bida ang saya. Sige nga, istrohin mo. Tingnan namin. Hindi mo yung dishwashing ko Bida ang dishwashing. Maganda ko sa plato, kuya. Yes. At saka sa kamay, Nay. Banayan. Yes, ang lambot sa kamay. Anyway. Ang bango pa. May lemon. Tatawagan ka for the next. Si Brenna muna lang. Next. Yan, abangan yan sa Batang Quiapo itong dalawang ito. Yes. Okay na Kikoko. Okay na. Ito na nga. So, yun nga. Alam mo, walang permanente dito. Diba? Meron nga isa, diba, na-cancel ng tuluyan. Diba? Pero hindi naman pwede namin sabihin, na-cancel siya. Kasi, pakaramdam lang namin yun na na-cancel siya. Yes. Dahil nga din sa isang politiko rin. Yung mga nag-cancel sa kanya, may purchasing power din. May buying power din. Kaya naramdaman natin na, oh my God, na-cancel siya. Itong kay Vice, hindi pa rin namin nararamdaman. Andun pa rin, nakatayo pa rin, at ini-endorse pa rin ni Vice. Gaya nga nung napansin natin ng mga nagdang araw na yun, di ba? Nabawasan yung mga subscribers niya. Pero dumadagdag naman yung iba, di ba? Basta ako, kung ano man yung ini-endorse ni Vice, hindi ko tangkilitin. Yes. Pag kailangan ko kumain, hindi kakain ako doon. Kung gusto mo talaga yung produkto, di ba? Yun. Iba kasi buboycott unang-una. Kahit naman walang ganong joke si Vice, kundi naman talaga yung nagpupunta doon. Charot. At saka batiin natin yung mga taga-Canyogan Pasig ng Happy Fiesta. Dahil galing po kami sa Canyogan Pasig at siyempre si Kapitan Petri Cortez ang nag-imbita sa atin. At andyan nga ang ating anak-anakan na si Ara Davao. Nag-perform siya sa harap ng mga constituents ni Capretri. Ayan. At syempre nandyan din si John Clifford. Yes! Si John Clifford. Yan yung OPA. Yes! Ng Sparkle. Maraming salamat sa Sparkle. Dahil pinayagan si John Clifford. At syempre, andyan din si Mama Loy at si Jex. Sila yung nag-host ng programa. At sino pa nga bang nandyan? Siyempre! Bukod kay Marqueras, nandyan din ang Vision.
Oh! ng Cornerstone. Thank you so much. Yes. Ayan, Vision. Ang bongga naman ng fiesta nila. Pilian ng mga fans sa Vision, no? Yes! Oo. At least, kuya, si Mark Heras, diyan na nagsayaw. Hindi na sa gay bar. Ha? Grabe ka naman. Hoy, hindi naman tumitable si Mark. Nagsasayaw lang daw siya doon. Ikaw talaga. Spot number naman. Diyos ko. Basta ha, lagi yan, taon-taon ay tayo ang binubulabog ni Kapetri, no? Yeah. Para sa kanilang kapistahan sa Kanyogan, Pasig. Happy Fiesta! Ayan, Happy Fiesta, Kanyogan. At syempre pa, Loy, no? Oo, nakausap natin. Di ba nag-taping tayo ng Rainbow Rumble? Yes! Oo, kung saan nakita natin si Ann Curtis. Yes! Napakaganda! Ang Diyosa! Alam mo, sa totoo lang, lagi ko itong sinasabi. Mula noon hanggang ngayon, hindi binabago ng panahon ng kasikatan ang isang Ann Curtis. Ito nga, di ba? Sobra akong hook na hook sa It's Okay to Not Be Okay. Yes! Nanggigigil ka dahil yung next episode. Isang linggo sila, kasi ako kinikilig ako talaga sa Joshua Ann Curtis. Ay, talaga? Ito nga, nakausap ko si Ann. Pinagbigyan tayo yung agad-agad. Para dito sa ating panayam. Eto. Ann, congratulations sa talagang hook na hook ang isang bayan ng Pilipinas sa It's Okay to Not Be Okay. So, ano ang iyong masasabi dahil nabudbitin sila, nabubuisit sila dahil pabitin-bitin daw sa Netflix? I guess more than anything, sobra akong nagpapasalamat. Because nga, every time you do an adaptation, it's always a lot of pressure because, you know, you have loyal fans already. So for those who have been watching it and have been saying na we lived up to their expectations, sobrang thank you talaga. I see your tweets, I see your fan videos, and sobrang lagi ko nire-repost kasi sobra akong nagpapasalamat sa inyo. Thank you. Thank you for watching. Oo, ayan. Oy, Ann ha, sobrang bagay na bagay kay ni Joshua. So, hindi raw ba ito may sasalin or mai-extend sa isang Joshua Ann Curtis movie? I mean, you never know. I mean, of course, there will always be people who will say, hindi kami bagay. But parang what I've noticed bagay is... kayo, no? Kaya na naluloka nga ako, Diyos ko. Pero, I mean, to each their own opinion naman. But there are also so many na parang come week 4, lahat sila, ay, meron pala. So, that's what they had to realize na when you're establishing a series, and lalo na it's okay, it's not just about Kilig. There's a bigger picture and story to tell, which is of course about all of our mental health and how we all tackle it. Oo, tsaka ibang-ibang Ann Curtis doon, hindi mo makikita si Ann Curtis. Si Thank Mia ang nakikita mo doon. Thank you. So, ibig sabihin, nagawa mo ng tama ang karakter ni Mia. Thank you. Kaya na, We gave it a different flavor. Kasi syempre, we didn't want it to be copy-paste lang like the original. So, I'm so happy that people see it na parang, it's a different attack, pero it's still Mia. It's still, maldita ka doon na, Malditan charming. maldita. Correct. Thank you, Anna. Congratulations again sa inyo ni Joshua. Diba? Naku, Diyos ko po. Naku, sana nga magkaroon ng pelikula si Ann at si Joshua Garcia na kasi bagay sila. Kasi yung iba nagsasabi hindi raw bagay si Ann at si Joshua kasi daw medyo matanda lang si Ann. Ang mukha ni Ann Curtis hanggang ngayon hindi binabago o hindi nagbabago. Totoo. Di ba? Ganun pa rin ang mukha ni Ann. Ang katawan. At saka tandaan ninyo, kahit anong ibihis, kahit sako pa ang ibihis o gawing damit ni Ann Curtis, ay, Diyos ko, nabibigyan niya ng hustisya yung sako. Ganon. Kahit basahan pa ang isuot mo, talagang, naku, magmumukha talagang basahan. Kemren. Basahan talaga. Pero kay Ann Curtis, bibigyan niya ng dignidad ang basahan. Totoo. Ika nga, ayan ha. Diba? Kaya congratulations sa ABS-CBN dahil talaga namang nakasabay nga sa original Korean series itong It's Okay to Not Be Okay na adaptation ha. Yes. At talaga namang hindi mo talaga mapapasubalian ang husay ng ABS-CBN Studios sa paggawa ng mga teleserye. At saka busy-busy si Ann ngayon. Kasi aside from yung show niya na yan, meron pa siyang Bypass na ginagawa niya ating Direk Eric Mati, di ba? Na series din yata ito sa Netflix. Correct. Ayan ha.
At syempre, ito pang isang balita, Loy. Ay, ano pa, Nay? Eto na nga, Mamaloy. Dahil nagsampa na nga ng cyber libel case ang Bini Girls sa tulong ng kanilang ABS-CBN management at ng kanilang legal counsel na si Attorney Georgie Alonso, nakausap natin ang kanilang handler na si MQ. Politely ay sinabi nitong hindi na nila inirelease pa ang pangalan ng kanilang idinimandang netizen dahil baka ito naman ang bulabugin ng mga blooms o yung supporters ng Bini. Kahit pa idinaw na nito ang splice video ng mga Bini Girls kung saan binash ng gusto ang mga bata sa People vs. Food vlog at kahit nag-apologize na ito in public ay umanin na rin ito ng million views at atake. At the expense of Bini Girls ay hindi pa rin mababago ang desisyon ng management na sila ay kasuhan. Sina Bini Joanna and Bini Gwen naman ay nakausap natin ng solo-solo at ibabahagi nila doon ang kanilang saloobin sa OGDS Inspires. Abangan! Ayan! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Ito po sa amin hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang ang subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigay ko yung ating episode at meron kayong komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell! Pag-click niya kayong una-una man-notify na meron kaming latest update. Ha? At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At meron po kami bagong vlog dyan ni Mrena. Panoorin nyo. Enjoy! Thank you so much po sa NB Skin Beauty Wellness Center for your skin, face, body, and wellness. Para po sa inyong mga drips at yung mga treatments na gusto po ninyo. Yan yung mga katulad ng aking acne scar revision, tsaka po yung endo laser lift. At saka yung kay Mrena, yung kanyang laser sa leeg. Ay, hindi pa na. Iba pa Laser sword, yung gusto mo igilit. Laser sword. Di ba magiging endo na si Mrena? Wow! Good luck sa inyo. Diba? Yan Ay, po. ayan, hindi. Sir Angelo pa. Oh, diba? Yes, Mrena, ikaw naman. Yes, hello mga ka-update. Papalo po ng aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. And Ideal Vision, Mrena. Yes, Doc Jessica D, I love you. Yes, at Doc JC Solis, ng Gorgeous Smile Clinic. Dental Clinic. Nail cocktails. Yes, for our nail care. Yes, at syempre pa si Rodel Bautista ng Rodel Bautista Salon sa Gilmore. Ayan, yan yung aking mga manggugupit. Ayan. Thank you so much, Del. Miss Bami Fuentes, hello for my hair. Yes, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay Luigi Mula. Okay, Chef Luigi Mula. Yes. Ayan, at ang kanyang posisiwalat sa kanyang mga saloobin tungkol sa pagiging anak ni Janice at ni Aka. Ha? Anak siya ni Janice? Huwag ka maingay, ha? Ngayon lang nila malalaman. Ha? Sa OGDS Inspires, ha? At syempre pa, ayan na, August 22, nasa Michigan kami ni Mama Loy. Yes, see you po! Para dun sa How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Ayan po yung detalye at ang saan mabibili ang tickets. At syempre, August 23 naman ay nandyan kami sa Chula Vista, San Diego. Ayan, makita-kita tayo dyan. Pero kasabay niyan, habang wala naman kami doon sa New Jersey. Oo, pero nandun kami sa Chula Vista. Sa New Jersey, showing din ang How to Get Away. Ha? Yes. At syempre, sa August 24 naman, sa Sanfo, sa San Francisco, sa San Leandro, California. Ayan, ha? Kita ko na yung bridge doon. Over troubled water. Ha? Ayan po ang detalye para sa yung ticket reservation. Yes. Sa September 6 naman, sa Virginia, California naman, eto naman yung detalye. Ayan, ha? Oo, wala kami dyan, pero yung pelikula inyong-inyo yan. Okay? Correct. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Ocho Diaz. Na lagi nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Ay! Ano kasi ba yan? Ay! Kuya! Ang gwapo! Ay, oo nga. Kuya! Ang ganda! Hoy! Ay! Grabe ka na ng duck
ba? Ay, hindi naman ang tomboy! Tomboy sa ano? Ay, grabe ka na. Ay, yan yung inaasahan kong bisita ngayon. Ay, yan ba yung sabi mong dadalaw? Oo, yung tatlo sa 30 candidates sa Tomboy Philippines. Halika, pasok kayo, pasok kayo. Talaga, Nay? Dadalawin ba nila si Brenna? Hindi, dadaliriin nila sa Ay, nako, hi! Ay, ang pogi, Oo nga. Sandali, magpakilala muna sila isa-isa. Anong pangalan? Si Lors? Lors from Pampanga, candidate number 30. Oh. Lors Gado from Cebu City, candidate number 6. Oh. Ay, si Brenna, from? From Pasay. Oy, nagkaroon ng jowa din si Brenna ng jowa, diba? Ano ka ba naman? Gininger Bells. Hindi ba? Sandali lang, oo. Sandali, ito na naman. Guest na naman natin ng Tomboy Philippines. Grabe, isang taon na ba yun, Nay? Oo. 1 year na yun nung wala silang nag-guest yung Second year na ngayon. Oo, grabe. Ang bilis ng panahon na, no? So, 30 candidates vying for, anong title nito? Tomboy Philippines, year 2. Year 2025. Yes, po. Ayan. Second year, kaya year 2. Yes, Oo. Ayan, syempre, yung mga kalaban nyo rin na mga gwapo din niya. Yes, siyempre. Oo. Sandali medyo yung iba naguguluhan. Ano ba yan? Ba't mag-guest sila ng ano? Gusto nila kayong makilala. Oo. Nung una ba, talagang ipinanganak na kayong ganyan na may pusong lalaki? O si Lors? Actually, yes po. Bata pa lang talaga ako. Ganito na po yun. Okay. Si AA? Yes po. It runs by our blood po kasi. Bakit? Yung sister ko po is Shibuli din. Shibuli. Yung auntie ko po din is Shibuli din po. Wala ka bang Bangladesh? Meron ba kayong bading na Wala po. Yung girlfriend ko lang po, yung Bangladesh. Ay! Girlfriend mo? Yes po, it's a trans woman po. Ay, talaga? Okay. So, meron pa siyang na Junjun. May galawin pa rin po. Okay. So, hindi pa kayo nagpapanagpo? Hindi pa po. Wala pang bembang nagaganap? Ha? Wala pa. So, in case magkaroon, dahil kayo na, so, yung ginagawa na normal ng lalaki at babae, gagawin? Yes po. So, hindi mo rin siya in-encourage na magpatapyas? Hindi po kasi depende naman po sa kanya. Si Tony, Same with them po, since bata din po ako. bata ka pa rin, ay ano ka na, okay. So, Ikaw ba, Nay? Bata ka pa ba? Alam mo na? 82 years old ako nung nagsimula. Ay, baliktad. Hindi, so Tony, ikaw. So, nung bata ka pa, so... Yes po, pero nung nagka-curious ako, bakit ganun? Bakit parang wala akong hindi ako nagkakagusto sa lalaki, sa guy. So, pero I tried naman. May nanligaw din sa akin yung college, kahit short hair na ako. Pero wala talaga eh. Wala kang spark damdamin. Wala. Para talaga sa dilag. Dilag. Dilag sa dilag. Oo, kaya lang wala kang dala. Pero... Uy, totoo ba? Yung bumibili kayo ng gadget for that? Hindi po lahat. Actually, may mga babae din po na ayaw ng ganun. Kasi katwiran nila, nagjowa sila ng lesbian, tapos gagamitan mo sila ng ganun. Magjojowa na lang sila ng lalaki. Ang galing, no? Tama nga naman, di ba? Oo. Pero na-experience ko kahit paano yung yung kung paano sila on a daily basis. Di ba yung karamihan sa kanila nagbabinder? Di ba na-experience ko mag-binder? Nagpunta tayo ng Dubai. Di ba? Kasi talaga may suso siya. So kayo, binder kayo lahat? Yes, So talaga yun-UP niyo yung dibdib niyo? Comfy naman po. Sana yan, pero alam mo yun, medyo mahigpit sa una, medyo mahirap huminga. Kasi siyempre parang makapal siya na garter na nandito sa kalahati ng katawan mo eh. Pag-gamit ko sa'yo, gusto mo para ma-experience mo? Hindi kailangan, pre. Okay, so curious lang ako.
anong sabi ng mga parents niyo sa inyong sex preference? Ikaw muna, sige. Yung family... Bato-bato to? Wala nang nagsalita. Nagintayan. Bali, nung maliit pa rin po ako, alam na rin daw nila eh. Kasi grade 2 po ata ako, nag-start ako na ayoko na mag-skirt, ayoko na magsuot ng pambabae. So, inaantay na lang din nila magpakat ako ng hair. So, nung nagpakat ako ng hair nung first year college ako, wala na silang reaction. Hindi na sila nagulat. So, yes po. Ikaw naman, AE. Yung sa akin din po, wala naman pong violent reaction yung family ko kasi, again, it runs by our blood. So, natural lang po yung reaction nila. At ikaw naman, Lors? Ako po nung bata pa lang talaga, alam na po ng mama ko eh. Tapos nung time na nagpakat ng hair sila, sumabay lang din ako. First year college din, tapos gulit sila. Ang dami ng book sa floor. Then, yun nga po, nagpakat ako ng short hair. Agad-agad. Si Mrena. Wala ako mamaluin dyan. Pakat ng dila. Okay. So, ang tanong ko, kasi may mga nakausap din ako, no, na kaya sila nagbago ng anyo, dahil meron silang bubog, meron silang hugot, na nung araw ay sila ay sexually harassed or na molestya. Totoo ba yun? Meron ba kayong mga kasamang ganun din? Kaya pinatibay sila ng encounter nila na ganun. Kaya nagpakatatag sila hanggang sa naging tomboy nga sila. Dahil kahit sino pwede nilang suntukin. Kasi nga, nung bata sila na wala silang kalaban-laban, inabuso sila. Ako, sa season na parang wala Parang open. Parang yun eh, parang discreet lang ang mga tao ngayon eh. Pero more likely, lahat naman tayo may pinagdaanan, sigurong ganyan. Pero talagang papatatagin tayo lahat ng pagsubok. Katulad din ba, very common sa atin mga gays na yun, nabubuli tayo ng bata tayo, mga catcalls, kaya kayo ba nung bata kayo na-experience nyo din yun? Yes po. Marami din po akong experience na ganun. Na binubuli kasi short hair, imbis dapat long hair kasi babae. Pero di ko sila pinapansin kasi it's more like it's our strength po kasi pag binubuli. Actually. So, kayo ba sa mga kasama niyong kandidato, meron ba kayong na-encounter o narinig na kwento na talaga nung araw minolest siya, kaya halos gusto niya na maging lalaki para kahit sinong lumapit sa kanyang lalaki, kaya niyang suntukin, lalo na kung mayroong balak sa kanyang masama? So far, wala po sa amin. Wala. Talagang gusto lang nila. Yes po. Kasi nung araw, kwento mo kayo sa'yo. Uy! Akala ko nga ikaw may parang speaking from experience. Hindi, ikaw yung abuso si Loy kaya mas pinili niya maging bakla. Uy, hindi na! Kwento mo. Kwento mo. Hindi ko alam yan Kaya meron na siya, trauma. Ayaw niya may trauma na siya sa pagtuwa. Hindi ka na naman. Ba't naman ako na-trauma doon? Okay, so dito sa Tomboy Philippines ay ano naman ang maiuwi ng grand winner? 100,000 cash po, then motor, and then may rhinoplasty or top surgery, and then yung pangkabuhayan package po. Yes po. Wow! Franchise. Wow! 100,000, ano? Sa ano yun? Pero yung mga runners-up? Meron din po. Yung first runner-up po is 50,000. Yung second runner-up is 30,000. And then yung fourth runner-up is 10,000 po. Parang naalala ko nung last year, parang may isang prize, parang meron din ba yung parang gender reassignment o yung top lang? Yung top surgery. Mapapanalo na ng grand champion. So, kayo ba dito ay meron din bang swimwear competition? Yes po. So, paano swimwear yun? Naka-trunks kayo? Boxers po. Boxers. Sando binder. Binder. Rampa-rampa kayo. Curious lang ako, dahil nagagwapuhan naman kayo, yung iba na pagkakamalang kayong barako o straight. Pag nakatalikod po Pag ako. hindi ako nagsasalita. Pag ako din po nakatalikod.
Oh, so pag may lumalapit sa inyong babae na akala nila barako kayo, paano nyo na-explain na, uy, hindi, ano po, tomboy ako? Nako-confirm po nila dun sa sa taas po. Sa boses Ako sa boses nila. Sa boses, may distinct pa rin na pagkababae. Okay. So, sa inyo ba, meron na rin ba kayo, pag may mga shota kayo medyo nangangaliwa pa yung iba? Nangangaliwa yung shota namin. Yung shota nyo nangangaliwa? Hindi po. Yun yung tanong nila. Yung shota po ba namin nangangaliwa? O yung kayo? Encounter po ba kami? Kayo ba? Meron kayo mga ganun na, meron kayo on the side? Wala naman Ay, po. sure akong wala. Wala naman po. Loyal and faithful po kami. Faithful. Contented. Totoo bang ang mga Yes. ang mga kuko nyo, mga pudpud? Hindi naman kasi yan. Ay, gee. Dapat lagi siyang manis. Tama. Natawa si Mariana. Bakit? Mariana, bakit? May naalala ka ba, Mariana? Wala naman. Ha? Hygiene! Tama yun. Spell hygiene. Kuko na lang pa ngayon. Kaya ko yun. Ayan. Siyempre, saan ito gaganapin? Kailan? At ang inyong imbitasyon sa kanila, paano sila makaka-avail ng tickets? Go! Sa September po yung gaganapin yung prelim namin sa Fisher Mall, which is free admission po yun. Ako, ang dami, 30 days ang September. September 28. September 28 ay may prelim kayo. Yes. Sa Fisher Mall gaganapin. Yes po. Free admission. Saan sa Fisher Mall? Yung ano doon, yung Sa parang mall show. Also, Okay. Gaganapin yung talent. Okay. Tapos yung coronation night naman po namin is on October 25 po sa SM North Skydome po. Doon po yun yung may magbabayad po tayo ng ticket. You can get your ticket now po on SM Tickets po. Ayan, okay. At ikaw naman, Lors? Okay, so meron, may mga sponsors kayo? Opo, marami po tayong sponsors from different sites like Fluid, Coffee, and The Iconic Clinic. Ayan, And talaga Adonis. Binders. po. Yung ganitong binder. Yung brand ng binder. Adonis. Itong mga ticket prices, magkano nga? starting from 800 po and then Hanggang 1,700 po. 1,700. Ayan, okay. So, meron ba kayong grupo ng sandatahang lakas ng mga tagahanga? Bawat di ba? May mga magaganon pa ng supporters. Thank you. Oo. Salamat sa kanila. Yung Tony's Angels dyan. Wow! Wow, Tony's Angels. Ayaw pakabog ni AA. Ano naman yung mo? tayo po mga Cebuano. Thank you din po sa mga suporta niyo po sa journey ko po dito sa Tomboy Philippines. Okay. Si Lor naman. And yes po sa amin po, mga kabalen, taga Pampanga, patuloy niyo po kaming suportahan. Ako po sa Tomboy Philippines. Again, ako po yung candidate number 30. Okay, last question. Nangangarap ba kayo magkaroon ng sariling pamilya someday? As in kayo yung nanay? For me po, yes po. Of course. As in kayo yung magbubuntis? Yes po. Open-minded naman po kami. Open-minded kami lang. Networking pala yan. And so, ano yun? Talaga, tinan mo naman, Diba? Meron pa rin silang pangarap na bumuo ng pamilya at sila mismo yung magbubuntis. Kasi meron itong katulad nito, trans woman yung kanya, di ba? Si AA. Possible po na. Na ikaw yung magbubuntis. Yes po. At least naman hindi sarado yung kanilang isipan na maging nanay someday. Ayan. Okay, good luck sa inyong Tomboy Philippines. Yes. Second year na nila. Second year na, grabe. At Congratulations. ako, the Showbiz Update ay sumusuporta sa mga kapatid natin dyan. Sa LGBTQ, lalo na rito sa Tomboy Philippines. At ang kanilang production ay Less Quest Production. Ayan, Maraming salamat sa inyo. Good luck sa inyo, Yes. Sana isa sa inyo ay tanghalin at para magkaroon ng 100,000 ng rhinoplasty at ng kabuhayan showcase. At mula may sa motor. Takoyaki. At merong motor ng tubig. Motor ng tubig. Hindi na motorcycle. Motorcycle. Ayan Ayan ang Tomboy Philippines. October 25. sa Skydome. Ayan. At Learn AE
at Tony at ang Tomboy Philippines. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Ayaw nila na hurt sa pag. Bakit? Parang masyadong pinapa la 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 la. Ayaw ba nila yun? Gusto nila yun. Okay. Ayaw eh. Kayo ba talaga hindi ba kayo nai-inlove sa mga dating, ganyan? Eh di ba transwoman nga yung niya? Open pulad. Pero hindi naman, ang ganda rin ang pupo niya, hindi naman pulpod, no? Kaya Ba't naman siya? Ano ko kasi isang ka sa kanya? Uy! Baka mag-enjoy!